Alisin mo ang marumi mong kamay. Isang matandang hukluban na tulad mo ang maging biyenan ko? Ito ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko. Ito ay sa isang marangyang Sky Lounge, sa isang 5-star na hotel na may tanawin ng buong Metro Manila. Kahit na lubhang kaakit-akit ang ganda ng mga ilaw sa labas ng bintana, ang eksenang nagaganap sa loob ay isang trahedyang mahirap tingnan. Sa gitna ng mga bisitang nakasuot ng damit na angkop sa mayayaman, may isang matandang babae, may edad na 68 taon, na may dalang lumang bayong. Ang pangalan niya ay Aling Elena. Ang suot niyang kupas na damit at luma, punit-punit na tsinelas ay napakababa tingnan sa loob ng napakagarang lugar na iyon. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang dalaga na nakatayo sa harap niya na may matatalim na tingin ay walang iba kundi ang kanyang manugang, si Bianca. Mama, nasa sarili po ba kayo? Alam niyo ba kung saan tayo? Bakit kayo nakasuot ng lumang damit at nagtaksi pa? Ang boses ni Bianca ay sapat ang lakas upang marinig sa buong lounge. Ang lahat ng mata ng mga tao sa paligid ay napako sa kanila, habang si Elena ay kalmado at tahimik na nakatingin sa kanyang manugang. Dahan-dahan nagsalita si Elena. Bianca, sa ganitong pagtitipon para tingnan ang pagkatao, ano ang kinalaman ng suot ko? At hindi ako yung tipong nanghihinayang sa pamasahe sa taxi. Sa sandaling iyon, ang kamay ni Bianca ay mabilis na humawi sa ere at malakas na sinampal ang pisngi ni Elena. Pak! Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na lounge. Ang ulo ni Elena ay napalingon sa isang gilid at ang bayong na hawak niya ay nahulog sa sahig. Ang takip ng bayong ay bumukas at ang garapon ng atsara na inihanda niya ng buong puso ay gumulong sa marmol na sahig. Ito ang atsara na ginawa niya sa loob ng magdamag para sa kanyang manugang. Ang mga tao sa paligid ay nagulat at natigilan. May kumuha ng cellphone at nagsimula ang mga nagbulungan mula sa paligid. Ngunit hindi pa natapos si Bianca. Itapon mo yang marumi mong kamay. Isang matandang hukluban na tulad mo ang maging biyenan ko? Ito ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko. Kunin mo itong sobre at umalis ka kaagad. Kung hindi lang dahil sa investment sa kumpanya ni Papa, matagal na kitang itinapon sa kalsada. Ibinato ni Bianca ang isang puting sobre sa dibdib ni Elena. Nahulog ang sobre sa sahig at kumalat ang ilang piraso ng salaping papel. Walang sinuman sa mga taong nakakita ng eksena ang kumilos o lumapit. Sa halip, ang mga tingin na naaawa o nandidiri ay nakatuon lamang kay Elena. Sa sandaling iyon, dahan-dahan itinaas ni Elena ang kanyang ulo, nag-iba ang kanyang tingin. Ang kanyang dating malumanay na mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Ganoon pala, nagtiis ka dahil lang sa pera, di ba? Ang boses ni Elena ay tahimik, ngunit ang bigat nito ay bumalot sa buong lounge. Ang pamilya na labis mong ipinagmamalaki, gagawin ko itong libingan simula ngayon. Pinilit kong magtiis dahil mahal ko ang anak ko, ngunit ngayong araw, lumampas ka sa limitasyon na hindi mo dapat nilampasan. Humalakhak si Bianca. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapahayag ng paghamak. Anong pinagsasabi ng ignorante at probinsyanang biyenan na ito? Ngunit hindi alam ni Bianca na ang taong sinasaktan niya ay ang tunay na may-ari ng Liwayway Food Corporation, LFC, ang pinakamalaking kumpanya ng pagkain sa bansa. Ang kuwento ngayon ay isang matinding paghihiganti ng isang babaeng niyurakan ang dignidad ng kanyang pagtanda. Kung sasamahan niyo ako hanggang sa huli, makikita ninyo ang isang nakakakilabot na pagbabago at matamis na pagtatapos. Pakipindot ang like at subscribe. Nawa'y manatili kayong malusog at masaya. Kumusta? Ako si Aling Elena, may edad na 60 taon. Ang kwento na ikukuwento ko sa inyo ay ang naranasan ko mismo. Ikuwento ko sa inyo kung paano ako bumangon pagkatapos sampalin ng manugang na pinakamamahal ko. Ako ay isinilang sa isang maliit na bayan sa Bicol. Ang aking ama ay nagsasaka, at ang aking ina ay gumagawa ng lugaw kanin na may sabaw tuwing umaga at ibinebenta ito sa palengke. Hindi kami mayaman, kaya hindi ko natapos ng maayos ang high school. Nang umakyat ako sa Maynila sa edad na 15 taon, ang tanging dala ko ay 3 maliliit na baon at isang barya na 3,000 piso na ipinabaon ng aking ina. Nang bumaba ako sa Tutuban Station, parang ako ay itinapon sa isang kagubatan. Sa paligid ay puro matataas na gusali, at ang mga tao ay abalang-abala. Para sa akin, na nagpapastol lang ng kalabaw sa probinsya,
Ang malaking lungsod na ito ay napakabanyaga at nakakatakot. Ang unang gabi ay ginugol ko sa isang sulok ng hintayan sa istasyon at ang baon ang sumuporta sa akin. Nang magising ako kinabukasan, nawala na ang 3,000 piso sa bulsa ko. Ninakaw ito habang ako ay natutulog. Mula noon, nagsimula ang tunay na pagsubok sa aking buhay. Naghugas ako ng pinggan sa isang kainan at nagtahi sa isang pabrika. Kahit na nagtrabaho ako hanggang sa mapunit ang mga daliri ko at sumakit ang aking likod, ang bumabalik lang sa akin ay maliit na kita. Sa edad na 23, nagsimula akong magbenta ng lugaw sa isang sulok ng Divisoria. Gumising ako ng 3:00 ng umaga para magluto ng sabaw at nagbebenta hanggang 10:00 ng gabi. Ang tulog ko ay hindi umabot sa 4 na oras. May isang sikreto ang aking lugaw. Ito ang secret sauce na itinuro sa akin ng aking ina. Ang mga manggagawa sa palengke ay bawat isa nagsimulang pumunta sa aking tindahan at dahil sa word of mouth, dumami ang aking mga customer. Sa edad na 29, nagbukas ako ng pangalawang tindahan at sa edad na 35 taon, pinamamahalaan ko na ang 5 tindahan. Pagkatapos, dumating ang isang pagkakataon. Isang malaking kumpanya ang tumawag upang bilhin ang resipe ng aking secret sauce. Pagkatapos isipin, nagdesisyon akong hindi ko ibebenta ang resipe at ako mismo ang magtatatag ng isang kumpanya. Sabi ng lahat ng tao sa paligid, baliw ako. Pinagtawanan nila ako at sinabing, anong kumpanya ang itatatag ng isang babaeng nagbebenta lang ng lugaw sa palengke? Ngunit hindi ako sumuko. Ibinenta ko ang lahat ng aking tindahan upang makakuha ng panimulang puhunan at umupa ng isang maliit na pabrika. Ang unang produkto ay ang sauce na nasa bote. Ang unang taon ay talagang mahirap. Ang produkto ay hindi nabebenta, kaya ang mga inventaryo ay naipon sa bodega at ang utang sa bangko ay lumobo. Hindi mabilang ang sandali na gusto ko nang sumuko. Umiyak ako nang nag-iisa sa pabrika tuwing madaling araw. Ngunit isang araw, tumawag ang isang istasyon ng TV. Gusto nilang maging bahagi ako ng isang programa na nagtatampok ng kuwento ng tagumpay ng mga karaniwang tao. Nagdadalawang isip ako, ngunit nagpasya akong lumabas sa programa. Iniisip na ito na ang huling pagkakataon ko. Pagkatapos ipalabas ang programa, sumabog ang lahat. Walang tigil ang tawag at dumagsa ang mga order. Ang mga supermarket ay nag-alok muna ng partnership at ang mga malalaking discount store ay nagmadali na kunin ang aming produkto. Sa loob ng isang taon, ang benta ng kumpanya ay tumaas ng 100 beses at ako ay naging isang alamat sa industriya ng pagkain. Sa edad na 45 taon, pormal kong itinatag ang Liwayway Food Corporation, LFC. Ang kumpanya, na nagsimula sa isang sauce, ay lumaki na ngayon bilang isang malaking korporasyon na gumagawa ng daan-daang produkto mula sa instant noodles hanggang sa frozen foods. Sa edad na 50 taon, ang benta ay lumampas sa 2 bilyong piso at mayroon na akong higit sa 5,000 empleyado. Ang pangalan ko ay napasama sa listahan ng pinakamayayamang tao at nagmadali ang mga pahayagan na interviewin ako. Ngunit labis kong iniiwasan ang paglabas sa publiko. Iniiwasan ko hanggat maaari ang mga interview sa media at halos hindi ako dumadalo sa mga formal na kaganapan. Ipinagkatiwala ko ang pamamahala ng kumpanya sa isang profesional na tagapamahala at tiningnan ko ang lahat mula sa likod parang isang anino. Kaya, hindi alam ng mga tao kung sino ang tunay na may-ari ng LFC. Kilala lang ako bilang isang maalamat na tagapagtatag na nagtatago sa isang lugar. Bakit ko ginawa iyon? Mayroon lamang isang dahilan. Ito ay dahil sa aking anak, si Marco. Si Marco ay ang aking huling anak, na ipinanganak noong ako ay 36 na taong gulang. Ang kanyang ama ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan bago pa ipanganak si Marco. Kinailangan kong palakihin ang anak ko nang nag-iisa. Sa panahong lumalaki ang kumpanya, talagang abalang-abala ako, ngunit gusto kong palakihin ang aking anak sa sarili kong kamay. Ang problema ay nagsimula noon. Nang mag-aaral na si Marco, nagsaalang-alang ako. Kung siya ay tatatakan bilang anak ng isang bilyonaryo, magiging normal ba ang kanyang paglaki? Hindi ba siya magiging mahina tulad ng isang bulaklak sa isang greenhouse? Pagkatapos magsasaalang-alang, nagdesisyon ako. Itatago ko ang aking tunay na pagkatao kay Marco. Ipinagkatiwala ko ang kumpanya sa isang profesional na tagapamahala
at lumipat kami sa isang maliit na apartment. Sinabi ko lang kay Marco na nagpapatakbo ako ng isang maliit na kainan. Lumaki si Marco bilang isang bata mula sa isang ordinaryong pamilya. Nakapasok siya sa isang pambansang unibersidad at nagtrabaho ng masipag upang makakuha ng trabaho sa isang kumpanyang nasa kalagitnaan. Ipinagmamalaki ko ang ganoong Marco. Sa edad na 29, nagdala si Marco ng isang babae at sinabing magpapakasal sila. Siya ay si Bianca. Nang una kong makita si Bianca, nababahala ako ng kaunti, sabi ni Bianca. Nagmula siya sa isang kilalang pamilya. Ang kanyang ama ay presidente ng isang kumpanya ng pag-aangkat at pagluluwas at ang kanyang ina ay isang propesor. Ipinagmalaki niya na lumaki siya sa isang marangyang apartment sa Makati at nag-aral pa sa ibang bansa. Ngunit, kakaiba, nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na lamig sa tingin ni Bianca. Sa una naming pagkikita, tiningnan ako ni Bianca mula ulo hanggang paa. Sa kanyang tingin, nabasa ko ang pagkasuklam at pagkalkula ng sabay. Nagtanong si Bianca, "Mama, ano po ang trabaho ninyo?" Sumagot ako na nagpapatakbo ako ng isang maliit na kainan. Bahagyang ngumiti si Bianca. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng ngiti na iyon, ngunit tiyak na hindi ito maganda. Ang kasal ay pinamunuan ng pamilya ni Bianca. Gusto nila ng isang marangyang kasal sa hotel, at si Marco ay humingi ng paumanhin at pumayag. Gusto kong ibigay kay Marco ang gusto niya, kaya sinabi kong ako ang magbabayad ng buong gastos sa kasal. Ang mga magulang ni Bianca ay nagtaka kung saan nanggaling ang pera, ngunit sinabi ko lang na ito ay ang naipon ko sa buong buhay ko. Sa araw ng kasal, sinadya kong magsuot ng simpleng barot saya. Ang mga mamahaling damit ay nanatili sa closet. Ang ina ni Bianca ay dumating na punong-puno ng mga mamahaling tatak at hayagang umirap nang makita ako. "Kumare, ganyan po ba talaga ang suot ninyo palagi?" Ang kanyang tono ay may tinik. Ngumiti ako at sumagot, "Gusto ko lang po ang komportable." Nagpakita ng paghamak ang ina ni Bianca. Sa sandaling iyon, naramdaman kong hindi magiging madali ang kasal na ito. Ngunit nagtiis ako para sa kaligayahan ng aking anak. Noong simula ng kasal, nagpakita pa rin si Bianca ng paggalang. Binisita niya ako, nagluto ng pagkain, at nagtanong kung kumusta na ako. Siyempre, alam kong may nakatagong intensyon sa likod nito. Sa bawat pagbisita ni Bianca, palagi siyang nagtatanong tungkol sa aking ari-arian. "Mama, kailan ninyo po binili ang apartment na ito? Balita ko po, tumaas na ang presyo ng bahay dito. May ipon po ba kayo sa bangko, Mama? Kailangan ninyong maghanda para sa pagtanda?" Sa una, akala ko nag-aalala siya. Ngunit habang tumatagal, lumabas ang tunay na intensyon ni Bianca. Gusto niyang alamin ang lahat ng mayroon ako, mula sa presyo ng apartment hanggang sa balanse ng aking savings account. Isang araw, ipinakita ni Bianca ang kanyang tunay na kulay. Ang kanyang mukha ay iba sa karaniwan. Mukha siyang desperado. "Mama, may sasabihin po ako." Maingat na nagsalita si Bianca. "Medyo nahihirapan po ang kumpanya ni Papa. Kailangan po namin ng pondo. Pwede niyo po ba kaming tulungan kahit kaunti?" Tahimik akong nakatingin kay Bianca. Nagpatuloy si Bianca sa pagsasalita. "Ibebenta po natin ang apartment na ito at idadagdag sa negosyo ni Papa. Masyado pong malaki ito para sa inyo lang, Mama. Pwede naman po kayong lumipat sa isang studio unit." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, hindi ako makapaniwala. Ang biyenan ay sinasabing ibenta ang kanyang bahay para sa negosyo ng pamilya ng manugang? Ito ba ang dapat sabihin ng isang manugang? Ngunit hindi ako nagalit. Sa halip, tahimik akong nagtanong, "Bianca, alam ba ni Marco ang tungkol dito?" Nag-alinlangan sandali si Bianca. "Si Kuya Marco po, ayaw niya lang kayong mag-alala, kaya ako na po ang nagsabi." Tinitigan ko ng diretsyo ang mga mata ni Bianca. Maliwanag na kasinungalingan ito. Sigurado akong hindi alam ni Marco ang tungkol dito. Ito ay plinano ni Bianca nang nag-iisa. "Bianca, sa tingin ko, kailangan mo pang pagsaalang-alangin ito ng mas mabuti." Mariin kong tinanggihan. Ang mukha ni Bianca ay napangit. Pilit siyang ngumiti at umalis. Ngunit nakita ko ang galit sa kanyang likod. Simula noon, nag-iba ng lubusan ang ugali ni Bianca. Kung dati ay nagpapakita pa siya ng kaunting pagpapanggap, ngayon ay hayagan na niya akong minamaliit. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko, at kapag binibisita ko siya,
Pinapaalis niya ako sa pintuan. Kahit tumawag ako kay Marco, naririnig ko sa likod ang pagrereklamo ni Bianca. Ang pinakamasakit sa akin ay ang pagbabago ni Marco. Kung dati ay tumatawag siya sa akin minsan isang linggo, ngayon ay halos isang beses na lang sa isang buwan. Kapag tumatawag siya, nararamdaman ko sa boses niya na natatakot siya kay Bianca. Mama, sadyang sensitibo lang si Bianca. Intindihin mo na lang, ma. Ang mga salitang iyon ni Marco ang mas nakasakit sa akin. Labis akong nalungkot na nakikita ang aking anak na iniiwasan ang kanyang sariling ina dahil sa takot sa kanyang asawa. Ngunit nagtiis ako. Ayoko kasing masira ang pamilya ng aking anak. Lumipas ang panahon at lalong lumala ang sitwasyon ng kumpanya ng ama ni Bianca. Ayon sa mga balita sa industriya, sunod-sunod na nabigo ang kanilang labis na pagpapalawak at nalubog sila sa utang. Ang pamilya ni Bianca ay mukhang mayaman pa rin sa labas, ngunit walang laman ang loob. Pagkatapos, isang araw, may tumawag sa akin. Gusto raw ng ama ni Bianca na makakuha ng investment. Nakakagulat, ang kumpanya na kinontak niya ay ang LFC. Siyempre, hindi niya alam na ang tunay na may-ari ng LFC ay ang biyenan niya. Nagsaalang-alang ako. Gusto kong tulungan ang pamilya ng manugang ko na nahihirapan. Ngunit naisip ko ang pagtrato sa akin ni Bianca, kaya nahirapan akong tumulong. Kaya, nagdesisyon akong subukan siya. Gusto kong malaman ang tunay na intensiyon ni Bianca. Tumawag ako kay Bianca. Nagpasiya akong magkita-kita ang lahat ng magulang ng magkabilang panig. Ang tila dahilan ay family bonding, ngunit ang tunay na layunin ay upang malaman ang tunay na saloobin ni Bianca. Nakakagulat, madali siyang pumayag. Siguro, gusto niyang magpakita ng maganda dahil sa investment ng kanyang ama. Ang lugar ng pagpupulong ay itinakda sa isang marangyang Sky Lounge na may tanawin ng Manila. Pinili ito ng mga magulang ni Bianca. Gusto nilang ipakita ang kanilang social standing sa pagtitipon na ito. Sinadya kong pumili ng pinakalumang damit ko. Ito ay isang damit na binili ko sa palengke sa halagang 500 piso. Hindi ko rin inayos ang buhok ko at hindi ako naglagay ng makeup. Gumamit pa ako ng taxi bilang transportasyon. Dahil kung mahal ako ni Bianca bilang pamilya, hindi mahalaga kung ano ang suot ko. Nang bumaba ako sa taxi sa harap ng hotel, naramdaman ko ang tingin ng mga staff sa lobby. Akala nila nagkamali ako ng pinuntahan, kaya magalang nilang sinubukan akong gabayan sa ibang lugar. Ngumiti ako at sinabing pupunta ako sa Sky Lounge. Bahagyang nag-iba ang ekspresyon ng mga staff, ngunit hindi nila ako pinigilan. Sa sandaling bumukas ang pinto ng elevator at pumasok ako sa Sky Lounge, nakita ako ni Bianca na nakadamit ng magara. Agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mama! Dali-daling lumapit si Bianca sa akin, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng galit, hindi ng kagalakan. Nasa sarili po ba kayo? Alam niyo ba kung saan tayo? Bakit kayo nakasuot ng lumang damit at nagtaksi pa? Grabe naman kayo, pinalabas niyo kaming parang tae sa harap ng pamilya namin. Ang boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa buong lounge. Ang mga customer sa paligid ay sabay-sabay na lumingon. Kalmado akong sumagot. Bianca, sa ganitong pagtitipon para tingnan ang pagkatao, ano ang kinalaman ng suot ko? At hindi ako yung tipong nanghihinayang sa pamasahe sa taxi. Sa sandaling matapos ang mga salitang iyon, humawi ang kamay ni Bianca sa ere. Pak! Ako ay nasampal. Ito ang unang pagkakataon na nasampal ako sa buong may edad na 68 taon ng aking buhay. Hindi ang gulat ang nauna, kundi ang kalungkutan. Ano ang mali kong nagawa sa manugang na ito para maranasan ko ang ganitong kahihiyan? Nahulog ang bayong mula sa aking kamay. Ang garapon ng atsara na nasa loob ng bayong ay gumulong sa sahig at bumukas ang takip. Ang atsara na pinaghirapan kong ihanda sa loob ng magdamag ay kumalat sa marmol na sahig. Ito ang atsara na ginawa ko dahil gusto ni Bianca. Hindi pa natapos si Bianca. Itapon mo yang marumi mong kamay. Isang matandang hukluban na tulad mo ang maging biyenan ko? Ito ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko. Kunin mo itong sobre at umalis ka kaagad. Kung hindi lang dahil sa investment sa kumpanya ni Papa, matagal na kitang itinapon sa kalsada. Ibinato ni Bianca ang puting sobre sa aking dibdib. Nahulog ang sobre sa sahig at kumalat ang salaping papel. Tiningnan ko ang pera. Siguro, ito ay consolation money. Ang ibig sabihin ay ayaw na niyang maging bahagi ako ng pamilya.
Sa sandaling iyon, tiningnan ko ang atsara na kumalat sa sahig. Ang pagkain na puno ng pagmamahal ay unti-unting lumalamig. Naintindihan ko, para sa manugang na ito, isa lang akong bagay na gagamitin. Ang lahat ng tiniis ko, sa ngalan ng pamilya, ay gumuho sa isang iglap. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Sigurado akong naramdaman din ni Bianca ang pagbabago sa aking mga mata. Ganoon pala, nagtiis ka dahil lang sa pera, diba? Ang aking boses ay tahimik, ngunit taglay nito ang lahat ng tiniis ko. Ang pamilya na labis mong ipinagmamalaki, gagawin ko itong libingan simula ngayon. Pinilit kong magtiis dahil mahal ko ang anak ko, ngunit ngayong araw, lumampas ka sa limitasyon na hindi mo dapat nilampasan. Humalakhak si Bianca. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapahayag ng paghamak. Anong pinagsasabi ng ignorante at probinsya ng matanda na ito? Hindi rin maitago ng mga magulang ni Bianca ang kanilang paghamak. Kumare, naiintindihan namin na masama ang loob mo, pero kailangan mo ring malaman ang realidad. Magkapareho ba talaga ang antas ng pamilya namin at pamilya mo? Idinagdag ng ama ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng hayagang paghamak. Hindi ako nagsalita. Kinuha ko lang ang atsara na nakakalat sa sahig. Ang mga tao sa paligid ay tumitingin sa akin na may awa. May narinig akong nagbubulungan. Kawawang matanda. Ganyan pala ang trato sa kanya ng manugang niya. Grabe naman sa panahon ngayon. Kinuha ko ang lahat ng atsara at tumayo. At sa huling pagkakataon, tiningnan ko si Bianca. Bianca, pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayong araw. Siguradong mangyayari yan. Nagpapahayag pa rin ng paghamak si Bianca. Hindi na ako nagsalita at tumalikod. Habang bumababa ako sa elevator, mainit pa rin ang aking pisngi. Ngunit sa loob ng aking puso, may isang bagay na nagsimula ng gumalaw. Nagtiis ako para sa aking anak. Tiniis ko ang lahat sa ngalan ng pamilya. Ngunit ngayon ay iba na. Ang taong yumurak sa dignidad ng aking pagtanda ay kailangang magbayad. Hindi mahalaga kung manugang ko siya o pamilya niya. Paglabas ko ng hotel, kinuha ko ang aking cellphone. May lugar akong tatawagan, ang headquarters ng LFC. Nang makakonekta ang tawag, narinig ko ang boses ng Chief of Staff. Presidente, may kailangan po ba kayo? Kalmado akong nagsalita. Mag-set up ng emergency board meeting bukas ng umaga. Tawagin din ang head of legal team at ipaalam na ire-review ng buo ang kasalukuyang investment sa Hansung Trading. Hansung Trading iyon ang pangalan ng kumpanya ng ama ni Bianca. Ang investment na lubos nilang inaasam ay nasa kamay ko pala. Hindi alam ni Bianca ang katotohanan na ito. Tiningnan ko ang langit sa gabi. Ang langit ng Maynila ay maulap gaya ng dati. Ngunit, may mga bituin na kumikinang sa likod nito. Panahon na para kumikinang din ako tulad ng bituin na iyon. Ang magandang balat kayo ng pamilya, plano kong sirain ito sa sarili kong kamay. Pabagsakin ko ang pamilya na ipinagmamalaki ni Bianca. Nagsimula na ang paghihiganti. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik ang sandali ng pagsampal sa akin. Ngunit hindi lang galit ang naramdaman ko. Naramdaman ko rin na kumakalma ang aking puso. Wala na akong itatago o titiisin pa. Nang magmadaling araw, nagpalit ako ng damit. Kinuha ko ang suit na matagal ko nang itinago sa closet. Ito ang damit ng isang presidente na ngayon ko lang sinuot pagkatapos ng ilang taon. Ang aking mukha sa salamin ay banyaga. Nawala ang kawawang matanda kahapon at nakatayo ang isang negosyante na may matatalim na tingin. Dumating ang sasakyang ipinadala ng driver. Ito ay isang itim na malaking sedan. Sumakay ako sa kotse at tumingin sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa umaga sa Maynila ay bumubuhos sa pagitan ng mga gusali. May malaking pagbabago na magaganap sa lungsod na ito ngayong araw. Pagdating ko sa headquarters ng LFC, sabay-sabay na yumukod ang mga empleyado. Lahat sila ay kinakabahan dahil bihira lang akong personal na pumasok sa trabaho. Agad akong dumiretso sa conference room. Lahat ng executive ay nakaupo na. Nandyan din ang Chief of Staff at ang Head of Legal Team, si Attorney Reyes. Tumayo silang lahat nang pumasok ako. Maupo kayo, maikli kong sinabi at umupo sa main seat. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ibigay ang status report sa investment sa Hansung Trading. Sumagot ang Head of Finance habang ipinapasa ang mga dokumento. Kasalukuyan,
Nagpapatuloy ang investment na nagkakahalaga ng 500 milyon sa Hansung Trading. Final signing na lang ng kontrata ang kulang. Tumango ako. Ay kansela ng buo iyon. Nagkaroon ng katahimikan sa conference room. Nagtinginan ang mga executive sa isa't isa. Presidente, ito po ay napagkasunduan na ng dalawang panig. Kung bigla po nating ikakansela, magkakaroon po ng problema sa penalty. Maingat na nagsalita ang head of finance. Tiningnan ko siya. Hindi mahalaga kung magkano ang penalty. Putulin ang lahat ng transaksyon sa Hansung Trading at tawagan din ang ating mga supplier at sabihing huwag na silang makipagtransaksyon sa Hansung Trading. Ang mga ekspresyon ng mga executive ay nanigas. Hindi lang ito basta pagkansela ng investment, kundi isang deklarasyon na ganap na ihihiwalay ang Hansung Trading. Presidente, may personal po ba kayong problema sa Hansung Trading? Maingat na tanong ni Attorney Reyes. Sandali akong nagsaalang-alang. Sasabihin ko ba sa kanila ang totoo? Ngunit hindi na kailangan. Iyon ay sarili kong problema. Gawin niyo lang ang ipinag-uutos ko. Wala nang nagtanong pa. Natapos ang meeting. Tumayo ako at tinawag si Attorney Reyes. Attorney Reyes, pag-usapan natin ng pribado sandali. Sumunod sa akin si Attorney Reyes hanggang sa President's Office. Nang magsara ang pinto, sinabi ko sa kanya, imbestigahan mo ang anak ng presidente ng Hansung Trading. Ang pangalan niya ay Bianca Park. Gusto kong malaman ang lahat, mula sa kanyang nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Tumango si Attorney Reyes. Siya ay isang mahusay na tao na matagal na akong tinutulungan. Marunong siyang magtrabaho ng walang tanong. Anong deadline? Kung mas maaga, mas maganda. Ay report mo sa akin ang resulta sa loob ng 1 linggo. Pagkaalis ni Attorney Reyes, tumayo ako sa bintana. Ang buong siyudad ng Maynila ay tanaw ko. Sa isang lugar sa baba, nandoon ang bahay ni Bianca. Siguro, sa ngayon, nagyayabang siya dahil sa nangyari kahapon. Iniisip niyang naparusahan niya ang ignorante niyang biyenan. Ngunit hindi niya alam. Hindi niya alam kung sino ang kinalaban niya. Malalaman niya sa lalong madaling panahon. Malalaman niya sa masakit na paraan. Nang hapon ding iyon, opisyal na tumawag ang LFC sa Hansung Trading. Ang abiso ay full cancellation ng investment contract. Nabaliw ang Hansung Trading. Ang investment na iyon ay ang tanging pag-asa nila upang iligtas ang kumpanya mula sa pagkalugi at ito ay naglaho sa loob lang ng 1 araw. Tumawag ang ama ni Bianca sa LFC. Nagtanong siya kung ano ang problema at kung ano ang dahilan. Ngunit ang sagot ay malamig. Ito po ay desisyon ng management. Wala na po kaming maibibigay na impormasyon. Hindi makapaniwala ang ama ni Bianca. Siguradong maayos ang lahat hanggang kahapon. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari sa loob lang ng magdamag. Sinubukan niyang gumamit ng iba't ibang koneksyon upang malaman ang dahilan. Ngunit walang nakakaalam ng eksaktong dahilan. Dahil walang nakakaalam kung sino ang tunay na may-ari ng LFC. Nang gabing iyon, tumawag si Bianca kay Marco. Ang boses ni Bianca ay halos hysterical. Kuya, may malaking problema. Kinansela ang investment ni Papa. Bigla na lang tumawag ang LFC at sinabing wala na silang deal. Naguluhan si Marco. Bakit bigla? May problema ba? Ewan. Wala silang sinasabing dahilan. Nagwawala si Papa ngayon. Humikbi si Bianca habang nagsasalita. Sinubukan ni Marco na patawanin ang kanyang asawa. Ngunit hindi madaling kumalma ang galit ni Bianca. May kakaiba talaga. Kahapon, ayos lang ang lahat. Bigla na lang nagkaganyan? Imposible yan. Nagsimulang maghinala si Bianca. Naalala niya ang nangyari kahapon sa hotel. Ang pagsampal niya sa kanyang biyenan, ngunit umiling si Bianca. Imposible namang may kinalaman ang ignorante at probinsyanang matanda na iyon sa LFC, hindi ba? Isang imposibleng imahinasyon iyon. Binaliwala ni Bianca ang posibilidad na iyon. Iyon ang nakamamatay na pagkakamali ni Bianca. Hindi niya naintindihan kung sino ang kinalaban niya. Kung humingi sana ng tawad si Bianca sa akin noon, ano kaya ang mangyayari? Siguro, baka nag-alinlangan din ako. Ngunit hindi kailanman inamin ni Bianca ang kanyang pagkakamali. Sa halip, ibinaling ni Bianca sa akin ang lahat ng kanyang galit. Nang gabing iyon, tumawag siya sa akin. Mama, dahil po sa inyo yan. Ang boses ni Bianca ay matinis.
Nagpakita kayo kahapon sa ganoong itsura at sinira ninyo ang vibe, kaya nangyari yan. Tahimik lang akong nakinig. Nagpatuloy si Bianca sa pagsigaw. Nakakahiya po na kayo ang biyenan ko. Huwag na po kayong magpakita sa amin. Naiintindihan niyo ba? Naputol ang tawag. Tiningnan ko ang cellphone. Hindi ako galit, kundi nakaramdam ako ng pagkadismaya. Hindi talaga alam ng manugang na ito kung ano ang mali niya. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang gabi sa Maynila ay marangya pa rin. Ngunit sa likod ng karangyaan na iyon, gaano karaming luha ang nakatago, isa ako sa mga luhang iyon. Ngunit hindi na ako iiyak pa. Ang paghihiganti ay nagsisimula pa lamang. Malapit na ang araw na magbabayad si Bianca at ang kanyang pamilya. Maghihintay ako ng tahimik hanggang noon, tulad ng isang strategist na naghihintay sa dilim, habang hinahasa ang kanyang espada. Ganoon nagsimula ang aking tahimik na pag-atake. Ito ay isang laban upang mabawi ang dignidad ng aking pagtanda na niyurakan ng aking manugang. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Attorney Reyes. Sinabi niya na handa na ang resulta ng investigasyon na ipinagawa ko kay Bianca. Agad akong pumunta sa kumpanya. Pagpasok ko sa President's Office, binigyan ako ni Attorney Reyes ng isang makapal na folder ng mga dokumento. Presidente, ito po ang resulta ng investigasyon. Mas marami po kaming nalaman kaysa sa inaasahan. Binuklat ko ang mga dokumento. Mula pa lang sa unang pahina, nakakagulat na ang nilalaman. Bianca Park, kasalukuyang edad 32. Ngunit ang nakakagulat ay, minsan na pala siyang nagpakasal bago pa ikasal kay Marco. Ang kanyang unang asawa ay anak ng presidente ng isang maliit na kumpanya. At ang kanilang kasal ay nasira pagkatapos ng 3 taon. Ang dahilan ng diborsyo ay ang pagiging maluho ni Bianca at pambababae. Ang mas nakakagulat pa ay mayroon siyang isang anak sa kasal na iyon. Isang babae, may tala na binitawan niya ang custody at bumalik sa kanilang pamilya pagkatapos maghiwalay. Itinago ni Bianca ang lahat ng katotohanan ito kay Marco at nagpakasal sa kanya. Ibinaba ko ang mga dokumento. Nanginig ang aking kamay. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkadismaya. Ang anak ko ay nagpakasal sa taong niloko siya. Mayroon pa, Presidente, sabi ni Attorney Reyes at naglabas ng iba pang dokumento. Inimbestigahan namin ang financial status ng Hansung Trading at mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa inaasahan. Ang utang ay higit sa 3 beses ng kanilang asset at kasalukuyan umuutang na rin sila sa loan sharks. Pinasinungalingan ko ang aking mga mata. Loan sharks? Saan sila umutang? Nag-abala si Attorney Reyes. Umutang po sila sa iba't ibang lugar, ngunit ang pinakamalaking halaga ay sa Chong Hahe Capital. Nang marinig ko ang pangalang Chong Hahe Capital, napangiti ako ng bahagya. Ang Chong Hae Capital ay subsidiary ng LFC. Ibig sabihin, ako pala ang tunay na may hawak ng utang na kinuha ng ama ni Bianca. Magkano ang utang? Sa kasalukuyan, 700 milyon kasama ang principal at interest. 700 milyon, isang napakalaking halaga. Imposibleng mabayaran ng Hansung Trading ang halagang iyon sa kasalukuyan nilang halaga. Ang ama ni Bianca ay nagbigay ng kanyang leeg sa akin nang hindi niya alam. Tiningnan ko ang labas ng bintana, maaliwalas ang langit sa Maynila. Ngunit komplikado ang aking puso. Ano ang dapat kong gawin? Ngayong alam ko na ang katotohanan ito. Sasabihin ko ba kay Marco ang nakaraan ng kanyang asawa? O magpapanggap ako na wala akong alam? Nang gabing iyon, tinawag ko si Marco at sinabi ko sa kanya ang lahat ng katotohanan. Mula sa katotohanan na ako ang presidente ng LFC hanggang sa nakatagong kasal at anak ni Bianca. Nagulat si Marco, ngunit galit din siya sa katotohanan na niloko siya. Mama, ano po ang dapat kong gawin? Tanong ni Marco. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak. Ikaw ang dapat magdesisyon. Irerespeto ko ang desisyon mo. Ngunit tandaan mo ang isang bagay. Ang buhay mo ay sa iyo. Hindi mo kailangang magtiis para sa sinuman. Nang gabing iyon, matagal kaming nag-usap ni Marco. Mga kwento na hindi namin nagawa sa nakalipas na mga taon. Nag-alinlangan si Marco noong una, ngunit unti-unti niyang naintindihan ang aking mga sinasabi. Mama, patawarin mo ako. Hindi ako naging mabuting anak sa iyo dahil sa takot ko kay Bianca. Yumuko si Marco. Ayos lang. Basta alam mo na ngayon.
Niyakap ko si Marco. Ang init ng katawan ng aking anak na ngayon ko lang ulit naramdaman pagkatapos ng mahabang panahon. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng galit at kalungkutan. Ngunit alam ko, nagsisimula pa lang ito. Hindi pa nagbabayad si Bianca at ang kanyang pamilya ng tunay na presyo. Hindi pa nababayaran ang kahihiyan ng pagsampal sa akin. Kinabukasan, tinawag ko si Attorney Reyes. Kontakin ang Cheonghai Capital at paikliin ang due date ng utang ng Hansung Trading sa 1 linggo. At tawagan ulit ang mga supplier ng LFC at ipagpatuloy ang pagtigil ng lahat ng transaksyon sa Hansung Trading. Tumango si Attorney Reyes. Ang katahimikan bago ang bagyo ay lumilipas. Hindi pa alam ng pamilya kung anong mangyayari sa kanila. Ngunit malapit na nilang malaman kung sino ang taong kinalaban nila. Tulad ng iniutos ko, nagpadala ng opisyal na abiso ang Cheonghai Capital sa Hansung Trading na humihingi ng pagbabayad ng utang. Nakasaad sa abiso na kung hindi mababayaran ang 200 milyon sa loob ng 1 linggo, magsasagawa na sila ng legal na aksyon. Ito ay parang kidlat sa Hansung Trading. Nang hapon ding iyon, tumawag ang ama ni Bianca na nagmamadali. Ang boses niya ay nanginginig. Presidente, ano po ang nangyayari? Bakit po kailangang bayaran ang pera sa loob ng 1 linggo? Paano po namin kukunin ang pera na iyon? Malamig akong sumagot. Ayon sa kontrata, kailangang bayaran kung hiningi ng kreditor. Presidente, pakiusap. Bigyan niyo pa kami ng oras. Kahit 1 buwan lang, kahit 2 linggo lang, susubukan naming humanap. Nagmakaawa ang ama ni Bianca. Ang boses na dating nang aapi sa akin ay puno na ngayon ng pagmamakaawa. Pag-iisipan ko, maikli kong sinagot at ibinaba ang telepono. Siyempre, wala akong intensyon na mag-isip. Tapos na ang lahat ng desisyon. Nang gabing iyon, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Personal akong pinuntahan ni Bianca. Pagdating ko sa bahay, nakaluhod si Bianca sa harap ng pinto. Gaano katagal siya naghintay sa malamig na sahig sa taglamig, kaya ang mukha niya ay namumutla. Mama, pagkakita niya sa akin, agad siyang yumuko. Patawarin po ninyo ako. Talagang nagkamali po ako. Pakiusap, patawarin po ninyo ako. Tiningnan ko si Bianca. Ang manugang na dating nang aapi sa akin ay ngayon ay nakayuko na sa sahig at nagmamakaawa. Isang masalimuot na emosyon ang pumasok sa aking dibdib. Tumayo ka, Mama. Kung hindi niyo po ako papatawarin, hindi po ako tatayo. Gagawin ko ang lahat, basta iligtas niyo lang po ang kumpanya ni Papa. Humikbi si Bianca. Bumuntong hininga ako. Bianca, lumuluhod ka ngayon dahil sa takot sa akin, hindi ba? Hindi dahil sa nagsisisi ka? Iyan ba ang tunay na paghingi ng tawad? Tumingala si Bianca. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Hindi po. Alam ko po na talagang nagkamali ako. Hindi po ako naging mabuti sa inyo, Mama. Tiningnan ko si Bianca. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi niya o hindi. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi pa rin alam ng manugang na ito kung ano ang tunay niyang pagkakamali. Bianca, pumasok ka. Baka lamigin ka sa labas. Pinapasok ko si Bianca sa loob ng bahay. Binigyan ko siya ng 1 tasa ng mainit na tsaa at umupo kaming magkaharap. Bianca, alam mo ba kung ano ang mali mo sa akin? Nag-alinlangan si Bianca. Ang pagsampal po sa inyo? Iyon lang ba? Hindi makasagot si Bianca. Bianca, hindi mo ako tiningnan bilang isang tao. Akala mo, pupwede mo akong apihin dahil matanda ako at walang pera. Akala mo, pupwede mo akong itapon kung wala na akong silbi. Kahit na isa akong mahirap na matanda, ako ang ina ng asawa mo. Pero paano mo ako tinrato? Kalmado akong nagsalita. Ang dapat mong ikabigla ay hindi dahil mayaman ako, kundi dahil hindi mo ako tinrato bilang isang tao. Hindi ko matatanggap ang paghingi mo ng tawad hanggat hindi mo iyon naiintindihan. Yumuko si Bianca. Matagal siyang nakaupo at dahan-dahan siyang tumayo. Mama, pagsasaalang-alangin ko po kung ano po ang mali ko. Umalis si Bianca. Tiningnan ko ang likod ni Bianca mula sa bintana. Ang kanyang lakad ay nanginginig. Nakaramdam ako ng awa, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ako dapat magpadala sa awa. Lumipas ang 4 na araw. 4 na araw na lang ang natitira bago ang due date. Nagsimula nang dumagsa ang mga creditor sa office ng Hansung Trading.
Hindi lang Cheonghai Capital, kundi ang iba pang utang ay papalapit na rin sa due date. Nang hapon ding iyon, may tumawag sa akin na nagmamadali si Attorney Reyes. Presidente, may malaking problema. Mukhang may gagawing masama ang Hansung Trading. Anong sinasabi mo? Kumikilos si Miss Bianca. Mukhang sisikapin niyang ipahayag kayong baliw at mag-aapli ng guardianship. Hindi ako makapaniwala. Baliw? Gusto niya akong gawin. Ano ang basehan nila? Mukhang sinuhulan ni Miss Bianca ang isang doktor. Plano niyang magsumite ng fake medical certificate sa korte. Sandali akong nawalan ng imik. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang manugang na ito. Ilang araw pa lang ang nakalipas, nang lumuhod siya at humingi ng tawad. Ngayon naman ay gusto niya akong ipagayang baliw. Maaari ba nating pigilan? Kung gagawin natin kaagad ang aksyon, oo. Maraming executive ang maaaring magpatunay na normal po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Ibinaba ko ang telepono at bumuntong hininga. Hindi ko talaga alam na ganoon ang pagkatao ni Bianca. Sa pagiging desperado, wala na siyang pakialam sa sinuman. Kinabukasan, madaling araw, nagkaroon ng ingay sa harap ng bahay. Nang buksan ko ang pinto, may mga taong nakasuot ng puting uniforme na nakatayo. Sa likod nila, may ambulance. Kayo po ba si Miss Elena Kim? Kami po ay galing sa Haywon Nursing Home. Inirekomenda po kayo ng guardian ninyo. Malamig akong sumagot. Sino ang guardian ko? Ang inyo pong manugang, si Miss Bianca Park. Napangiti ako ng bahagya. Talagang ginawa niya iyon. Mas matapang si Bianca kaysa sa inaasahan ko. Nagkamali kayo. Hindi ako iyon. Umalis na kayo. Ma'am, sumama na lang po kayo sa amin para magpasuri. Kung wala po kayong problema, makakabalik po kayo kaagad. Sinubukan akong hawakan ng taong nakaputing uniforme. Umurong ako. Huwag kayong humawak. Alam ninyo ba na ang ginagawa ninyo ay illegal na detention? Sa sandaling iyon, narinig ko ang boses ni Bianca mula sa likod. Mama, huwag na po kayong magmatigas. Nag-aalala lang po kami dahil kakaiba ang mga kilos ninyo nitong mga nakaraang araw. Nagpakita si Bianca. Sa likod niya, nandoon din ang mga magulang ni Bianca. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadesperado. Bianca, ito ba ang gagawin mo? Tiningnan ko ng diretso si Bianca. Ilang araw pa lang ang nakalipas nang lumuhod siya at humingi ng tawad, ngayon naman ay gusto niya akong ikulong sa mental hospital? Nag-alinlangan si Bianca. Dahil po hindi kayo nakikinig sa amin, Mama. Kailangan po naming gawin ito. Gagawin ito at ano ang gusto mong mangyari? Akala mo ba, kung ikukulong mo ako, magagawa mo na ang gusto mo sa ari-arian ko? Malamig kong tanong. Ang mukha ni Bianca ay napangit. Mama, pakiusap. Sumama na po kayo ng maayos. Bakit niyo pa pinapahirapan ang sarili ninyo? Sumama ng maayos? Sinabi mo ba sa akin ang sumama ng maayos noong sinampal mo ako? Sinabi mo ba ang sumama ng maayos noong sinabi mong itatapon mo ako sa kalsada? Tumaas ang aking boses. Sa sandaling iyon, mula sa dulo ng kalye, nagsimulang pumasok ang mga itim na sasakyan, higit sa 10 mararangyang sedan. Huminto ang mga sasakyan at pinalibutan ang harap ng bahay. Ang mukha ni Bianca at ng kanyang mga magulang ay nanigas. Nagulat din ang mga tao mula sa nursing home. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan at nagsimulang bumaba ang mga taong nakaitim na suit. Ang nangunguna ay ang Chief of Staff ng LFC. Sa likod niya, si Attorney Reyes. At ang mga executive ng headquarters ay sunod-sunod na bumaba. Sabay-sabay silang yumuko sa akin. Presidente, pasensya na po at naantala kami. Ang boses ng Chief of Staff ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hangin ng umaga. Ang mukha ni Bianca ay namutla. Pre-Presidente. Bulong ni Bianca na hindi makapaniwala. Hindi rin makapagsalita ang kanyang mga magulang. Ano itong? Hindi natapos ng ama ni Bianca ang kanyang salita. Lumapit si Attorney Reyes. Mga taga-nursing home, umalis na po kayo kaagad. Siya po si Presidente Elena Kim ng LFC Group. Hindi po siya baliw. Ang mukha ng mga staff ng nursing home ay namutla. Alam din nila kung anong kumpanya ang LFC. Na-hire po kami ng formal. Nag-alinlangan na sabi ng isang staff. Naglabas si Attorney Reyes ng mga dokumento. Kinumpirma na namin na ang medical certificate na ito ay peke kung aalis po kayo ngayon.
Hindi po kami magsasagawa ng legal na aksyon. Ngunit kung aalis kayo ng isa pang hakbang, idedemanda namin kayo para sa illegal na detention. Nagtinginan ang mga staff ng nursing home sa isa't isa at mabilis na sumakay sa ambulance. Mabilis na umalis ang ambulance sa kalye. Ang natira na lang ay si Bianca at ang kanyang mga magulang. Sila ay nakatayo doon, parang yelo. Dahan-dahan akong lumapit kay Bianca. Bianca, alam mo na ba ngayon kung sino ang kinalaban mo? Hindi makapagsalita si Bianca. Nanginginig lang siya. Binigyan kita ng pagkakataon. May intensyon akong patawarin ka kung hihingi ka ng tawad ng buong puso. Ngunit ikaw mismo ang nagtapon ng pagkakataong iyon. Sinubukan mo akong gawing baliw at ikulong. Hindi ko ito mapapatawad kahit kailan. Biglang lumuhod si Bianca. Mama, patawarin po ninyo ako. Nababaliw na po ako. Pakiusap, isa lang pong pagkakataon. Tiningnan ko si Bianca. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ngunit nagdesisyon na ako. Huli na, Bianca. Tumalikod ako at sinabi kay Attorney Reyes. Tapusin ang proseso ng pagkuha ng utang sa Chiong High Capital bago magbukas-bukas. Wala nang oras ang Hansung Trading. Masusunod, Presidente. Sumakay ako sa kotse na naghihintay. Bago umalis ang kotse, tiningnan ko sa huling pagkakataon si Bianca mula sa bintana. Nakaupo siya sa sahig at umiiyak. Sa tabi niya, nakatayo ang mga magulang ni Bianca na may mukhang puno ng pagkadismaya. Makalipas ang 2 araw, opisyal na nag-file ng bankruptcy ang Hansung Trading. Nagsimula ang pagkuha ng utang ng Cheonghae Capital at dumagsa rin ang iba pang creditor. Ang office ng Hansung Trading ay nilagyan ng notice ng pag-agaw ng ari-arian at lahat ng empleyado ay tinanggal. Wala nang nagawa ang ama ni Bianca kundi mag-file ng personal bankruptcy. Ang marangyang apartment sa Makati ay naibenta sa auction at ang bahay na puno ng mamahaling gamit ay naging walang laman. Ang dignidad ng pamilya na labis nilang ipinagmamalaki ay gumuho sa isang gabi. Isang nakakagulat na balita rin ang ipinaalam kay Bianca. Nagdagdag pa ng charge sa pandaraya dahil sa paggamit ng fake medical certificate at attempted illegal detention dahil sa sapilitang pagdadala sa akin sa nursing home. May summons na dumating mula sa pulisya. Ang mas nakamamatay pa ay nagdesisyon si Marco na mag-file ng diborsyo. Ganap na nawala ang pagmamahal ni Marco nang malaman niyang naloko siya ni Bianca. Mama, magdidiborsyo po kami. Tumawag sa akin si Marco. Ang kanyang boses ay pagod. Sige, kung desisyon mo yan, rerespetuhin ko. Mama, patawarin mo ako. Pinaniwalaan ko lang si Bianca. Naging masama ako sa iyo. Ayos lang. Mabuti at natauhan ka na. Pinatahan ko ang aking anak. Biktima rin si Marco. Naloko lang siya ni Bianca. Makalipas ang ilang araw, humarap si Bianca sa pulisya. Dumagsa ang mga reporter. Ang babaeng dating ipinagmamalaki ang kanyang pamilya ay ngayon ay yumuko na lang at dinala. Ang kanyang mga kamay ay may malamig na posas. Sa huli, dinala sa korte si Bianca. Dinemanda siya para sa pandaraya at attempted illegal detention. Sa panahon ng paglilitis, lumabas ang lahat ng nakaraan ni Bianca. Pati ang unang kasal niya at ang anak na binitawan niya. Umiyak si Bianca sa korte at humingi ng tawad, ngunit ang hukom ay malamig. Ang akusado ay nagsagawa ng organisado at planadong pandaraya. Walang palatandaan ng pagsisisi sa biktima. Sa huli, hinatulan si Bianca ng pagkakulong. Ang itsura ni Bianca pagkalabas ng korte ay miserable. Ang babaeng dating nakadamit ng mamahalin at may mataas na tingin ay ngayon ay nakasuot na ng damit ng bilanggo at dinala sa police car. Hindi ako pumunta sa korte. Hindi ko na kailangang makita ang eksena. Tiningnan ko lang ang resulta sa balita. Tapos na ang paghihiganti, ngunit hindi ako naging panatag. Sa halip, nakaramdam ako ng kalungkutan. Ang mga magulang ni Bianca ay dumanas din ng malungkot na wakas. Nawala ang lahat ng kanilang ari-arian at napilitan silang lumipat sa isang maliit na studio unit. Ang mga taong dati ay nang-aapi sa akin at sinasabing magkaiba ang aming antas ay ngayon ay nag-aalala na kung paano sila mabubuhay araw-araw. Pinuntahan nila ako matapos ang lahat. Dumating sila sa harap ng aking bahay na may maruming itsura. Kumare, hindi presidente. Pakiusap, iligtas po ninyo kami. Yumuko ang ama ni Bianca sa sahig. Nagkamali po kami.
hindi po namin nakita ang katotohanan. Pakiusap, patawarin po ninyo kami kahit isang beses lang. Tiningnan ko sila. Huli na. Tumayo na kayo. Naaalala niyo pa ba kung paano niyo ako tinrato noong mahirap ako? Sabi niyo, magkaiba ang antas. Tinawanan ninyo ako at sinabing, galing ako sa kusina. Kung tinrato ninyo akong tao noon, hindi sana nangyari ito ngayon. Kalmado akong nagsalita. Ang tao ay hindi tinitingnan sa labas, kundi sa puso. Hindi ninyo alam iyon. Ito ang bayad ninyo. Wala nang masabi ang mga magulang ni Bianca. Umalis sila nang nanginginig. Kahit pagkatapos ng bagyo ng paghihiganti, hindi pa natapos ang kuwento. Ang karagdagang investigasyon ni Attorney Reyes ay naglabas pa ng mas nakakagulat na katotohanan. Presidente, ang kabuuang utang ng Hansung Trading sa Loan Sharks ay umabot sa 350 milyon. Mahigit 300 milyon dito ay galing sa ating subsidiary. Ang biyenan ni Bianca ay nagbigay ng kanyang leeg sa inyo nang hindi niya alam. Napangiti ako ng bahagya. Ang tadhana ay talagang nakakatawa. At ang bata na binitawan ni Miss Bianca, tama po ba? Palihim po siyang pinalaki ng mga magulang ni Miss Bianca. Sinasabi nilang apo nila at sinasabing anak ng kapatid ni Miss Bianca. Nagulat ako. Si Bianca ay talagang puno ng kasinungalingan hanggang sa huli. Sinabi ko rin kay Marco ang lahat ng katotohanan ito. Hindi na siya nagulat. Wala na siyang pagmamahal kay Bianca. Natapos ang diborsyo ni na Marco at Bianca. Si Bianca ay nasa kulungan, kaya pinirmahan niya ang mga dokumento sa pamamagitan ng representative. Walang binigay na alimony si Marco kay Bianca. Sa legal na aspeto, wala siyang dapat ibigay kay Bianca dahil sa pandaraya sa kasal. Pagkatapos ng lahat, nagsasaalang-alang ako kung ano ang dapat kong gawin. Tapos na ang paghihiganti. Ngunit kailangang magpatuloy ang buhay. Paano ko gagamitin ang natitirang panahon ko sa edad na may edad na 68 taon? Pagkatapos ng ilang araw na pagsasaalang-alang, nagdesisyon ako. Babalik ako sa lugar kung saan ako nagsimula. Ang maliit na iskinita sa Divisoria. Ang lugar kung saan ako nagsimulang magbenta ng lugaw sa edad na 23. Iba na ang nagpapatakbo ng kainan ngayon. Ngunit nandoon pa rin ang lugar. Binili ko ang kainan. Nagulat ang mga empleyado. Bakit bibili ng lugawan ang presidente ng 1 bilyong pisong kumpanya? Ngunit wala akong pakialam. Hindi dapat kalimutan ng tao ang pinagmulan niya. Iyan ang sagot ko. Muling nagbukas ang kainan. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang nagluto. Sa halip na mamahaling suit, nagsuot ako ng apron at nagluto ng sabaw tuwing madaling araw. Tulad ng 50 taon na ang nakalipas. Hindi alam ng mga customer kung sino ako. Kilala lang nila ako bilang ang lola na masarap magluto ng lugaw. Gusto ko iyon. Ang tawagin akong Aling Elena lang, hindi ang presidente ng LFC. Isang araw, binisita ako ng isang kaibigan mula noon. Nagulat siya nang makita ako. Aba, Elena, bakit ka nandito? Balita ko, naging presidente ka ng malaking kumpanya. Tama, pero bumalik ako rito. Ngiti kong sagot. Ano ang silbi ng maraming pera? Kailangan mong maging masaya. Ito ang lugar ko. Matagal siyang nakatingin sa akin at tumawa. Hindi ka nagbabago. Dati at ngayon, ang mga salitang iyon ang pinakamagandang papuri para sa akin. Lumipas ang panahon at nagpalit ang mga season. Dumami ang mga customer ng kainan dahil sa word of mouth. Naging kilala ito bilang ang lugar na masarap magluto ng lugaw sa mga vendor sa palengke. Paminsan-minsan, bumibisita si Marco. Kumain kami ng lugaw at nag-usap tungkol sa iba't ibang bagay. Mga usapan na hindi namin nagawa noon. Mama, mukha po kayong masaya. Ngiti ni Marco. Oo, masaya ako. Parang nahanap ko na ang lugar ko. Tiningnan ko ang aking anak at sumagot. Marco, ang tao ay hindi nagsusuot ng damit, kundi ng puso. Mas mahalaga ang taong may mainit na puso, kahit luma ang damit, kaysa sa taong nakasuot ng mamahaling damit pero nang aapi sa iba. Tumango si Marco. Naiintindihan ko na po ngayon kung bakit ganoon kayo kasimple. Ngumiti ako. Sapat na sa akin na naintindihan ng aking anak. Isang araw, gumawa ako ng isang malaking desisyon. Nagdesisyon akong ibigay ang malaking bahagi ng aking shares sa LFC sa lipunan.
Gumawa ako ng scholarship foundation para sa mga underprivileged na kabataan at nagtatag ng welfare fund para sa mga matatandang nabubuhay ng nag-iisa. Sa press conference, sinabi ko, nagsimula ako sa palengke, wala akong kahit ano. Ngunit dahil sa tulong ng mga tao sa paligid, narating ko ito. Ngayon, gusto kong ibalik ang mga natanggap ko. Nagtanong ang mga reporter. Presidente, bakit po kayo gumawa ng ganoong desisyon? Ngumiti ako at sumagot. Ang pera ay hindi dapat dalhin, kundi dapat ibahagi. Umalis akong walang dala, kaya puwede akong umalis ng walang dala. Ngunit kailangan kong tulungan ang mga taong kaya kong tulungan. Pagkatapos ng press conference, bumalik ako sa kainan. Nagsuot ako ng apron at nagluto ng lugaw. Nagsasaalang-alang. Ito ang aking buhay. Dito rin nagsimula at dito rin matatapos. Ang araw ay lumulubog sa labas ng bintana. Ang liwanag ng araw ay pumapasok sa eskinita ng palengke. Nakaramdam ako ng kapayapaan habang tinitingnan ang tanawin na iyon. Nabuhay ako ng may edad na 68 taon. Nagkaroon ako ng mahirap na panahon at nagkaroon ako ng mayaman na panahon. Napingi ako at iginalang. Ngunit sa huli, ang mahalaga ay ang puso. Noong sinampal ako ni Bianca, nagalit ako. Nagdesisyon akong maghiganti at ginawa ko. Ngunit kahit tapos na ang paghihiganti, hindi ako naging panatag. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa paghihiganti. Natagpuan ko ang kapayapaan sa maliit na kainan na ito. Sa paghahatid ng isang tasa ng mainit na lugaw sa mga tao, naging panatag ako. Ito ang buhay na gusto ko. Salamat sa pakikinig sa kwento ko ngayon. Hindi ko alam kung anong hirap ang nararanasan ninyo. Siguro, mayroon ding mga taong naapi at nasaktan. Ngunit tandaan ninyo, ang halaga ng isang tao ay hindi natutukoy sa panlabas na itsura o ari-arian. Kahit luma ang damit, kung mainit ang puso, iyan ang tunay na mayaman. Kahit tumanda, ang dignidad ay dapat protektahan. Kung mayroong nang aapi sa inyo, huwag kayong magtiis. Hindi kayo karapat-dapat sa ganoong trato. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like at subscribe. Nawai ang mahalaga ninyong buhay ay maging laging matapang at nagniningning. Nawai manatili kayong malusog at masaya.